Hugas. Maghuhugas muna ako guys. Kasi bago hugasan, no? Dami kong gawain ngayon. Kaya kahit marami, kailangan pa rin maging masaya. Kasi nag-iisang gagawa sa lahat ng mga gawain sa bahay. Hugas, saing, gawain ng sa bahay yan. Kakamiss maging isang boss. Maraming gagawa sa iyong gawain. Dati may kantin kami. May mga tauhan ako, sila ang gumagawa. Lahat. Kahit yung kakain kami sa bahay. Dadalhin ko yung mga hugasan doon sa kantin. Para hugasan nila. Pero parang, sabi ko nga, minsan ko ginagawa yun, pero naiisip ko rin na parang naaabuso ko yun. Naaabuso ko yung kanilang pagiging kasama. Sweldo ako sila. Realize ko na hindi maganda yun. Kaya ito ako ngayon, masipag, gagawin kong lahat para sa aking pamilya. Kasi ito yung dapat. Lalo na, asawa ko nasa Taiwan. Siya, marami siyang ginagawa roon. Marami siyang araw-araw, ang dami-dami niyang ginagawa. Responsibilidad niya dahil sinisilduhan siya doon. Lahat ng gawain ng bahay, ginagawa niya. Yun ang bilang isang OFW o bilang isang tawag yun sa kanila, yung DH. Kaya nakakaawa ang asawa, kailangan talaga tulungan. Nakakaawa kung hindi siya tutulungan. Kahit ito, malalaman niya na okay ang mga anak, okay ang mga anak namin, walang mga sakit, walang mga maganda yung kanilang mga grades sa school. Ayan, parang yun na lang ang naibabalik ko sa kanya pag nalaman niyang ganun. Kaya kailangan magtulungan talaga. Mahirap kasi kapag ang asawa nasa Pilipinas, tapos walang ginagawa, napapabayaan ng pamilya, napapabayaan ng mga anak, yan ay masakit din yun. Kaya kailangan responsibilidad din ng naiiwan sa bahay ang lahat ng mga gawain. Kaya para sa mga tatay na naiiwan sa kanilang tahanan, yung inyong mga anak ay yung inyong mga asawa ay nasa abroad, tulungan nyo yung mga asawa nyo. Kasi ito yung pinakamagandang mangyayari sa inyo, yung communication maayos, nagkakasundo kayo, nagkakausap kayo ng maayos, at ang pamilya nyo, bawat isa natutulungan nyo. Siya nag-trabaho sa ibang bansa, ikaw naman nasa bahay, marami ka responsibilidad, yun siya nagtatrabaho para suportahan yung pangangailangan nyo dito sa Pilipinas. Kaya huwag kayong masyadong yayabang para pagyabang dahil nandoon sa abroad ang inyong asawa,
parang ang dating ay mayabang. Huwag ganun. Dapat lagi tayong nasa level ng kababaang loob para ang grasya ng Diyos para sa atin ay maganda ang daloy. Salamat po at mag-subscribe kayo, like and subscribe sa aking YouTube channel.